na ito ay ang pelikula na ating matutunghayan ay pinamagatang Truth or Dare. Isa itong horror film na naipalabas pa noong 2018. Kaya ano pa ang hinihintay natin? Sit back, relax and enjoy. Love you. Nagsimula ang kwento ng may isang babae na nagpunta sa isang gas station. Pumunta ito sa isang tindahan at nagtanong kung may sigarilyo dito. Maya-maya ay nagtanong ang lalaki na may demonyong boses ng Truth or Dare. Matapos nun ay sinunog niya ang isang babae sa gasolinahan. Sa kabilang banda ay inanyayahan ng isang babae na nagngangalang Marky ang kaibigan nito na si Olivia na sumama ito sa kanila sa trip papuntang Mexico. Di kalaunan ay pumayag na nga si Olivia sa alok ng kaibigan. At doon nga ay sila Olivia, Marky, Lucas, Penelope, Tyson at Brad ay pumunta na ng Mexico. Pagkarating nila ay makikitang nag-e-enjoy ang silang lahat sa Mexico. Hanggang sa huling araw ng kanilang bakasyon doon ay nakita ni Olivia ang dati niyang kaibigan na si Ronnie sa isang club. Napansin naman ng isang lalaki na si Carter na tila ginugulo nito si Olivia kaya sinaway niya ito. At umalis na nga si Ronnie at nagpakilala naman ang dalawa sa isa't isa. Umabot na ng umaga at magsasarado na ang club, wala silang alam na maaaring puntahan kaya nagsuggest si Carter na may alam siyang pwedeng puntahan. Doon nga ay sinama niya ang magkakaibigan sa isang abandonadong simbahan. Habang nag-iikot-ikot sa paligid si Olivia ay nakita nito na may lumang larawan at may basag na lalagyan doon na kakaiba ang amoy. Maya-maya ay nakita niya si Ronnie dahil sinundan pala sila nito. At habang nandun na ang lahat ay nagsuggest si Carter na maglaro sila ng Truth or Dare. Pero bago nila simulan iyon ay nag-selfie muna ang magkakaibigan at umupo na sila at sinimulan ang laro. Noong una ay nagkakatuwaan pa ang lahat sa mga ginagawa nila. Pero maya-maya ay tinanong ni Tyson si Olivia ng Truth or Dare at napili naman ni Olivia na Truth kaya tinanong nito kung may gusto ba siya kay Lucas na boyfriend ng best friend niya. Nagkaroon ng tension ng dahil sa tanong na iyon pero di nagtagal ay nagpatuloy ulit ang laro. Nang oras na ni Carter para sumagot ay naitanong ni Penelope kung ano ba talaga ang pakay nito kay Olivia. Sinagot naman ito ni Carter na kailangan niyang maghanap ng isang grupo ng magkakaibigan na dadalhin niya doon para maglaro ng Truth or Dare. Maya-maya ay umalis na si Carter at nawarduhan naman silang lahat sa ikinilos nito kaya napagpasyahan na lang nila na umalis na din. Pagkabalik nila ay habang nasa classroom si Olivia, napansin nito na may nakasulat na Truth or Dare sa kanyang upuan. Pagkauwi naman niya sa kanyang tinutuluyan ay may hawak siyang mga flyers at nang tingnan niya ito ay may isa doon na may nakasulat na Truth or Dare sa likuran. Maya-maya ay pumasok sa loob ng kwarto niya si Marky. Doon ay kinausap ni Olivia ang kaibigan tungkol sa nangyari sa Mexico. Sa sumunod na araw ay napansin ni Olivia na may nagukit ng Truth or Dare sa kanyang sasakyan. Noong araw din na iyon ay pumunta si Olivia sa library pero biglang tinanong siya ng babaeng nakasalubong niya ng Truth or Dare. Maya-maya ang lahat na ng tao doon ay lumapit sa kanya na parang sinapian at paulit-ulit na sinasabing Truth or Dare. Doon nga ay napilitan na niyang sumagot ng truth matapos noon ay tinanong siya ng lahat kung ano ang sikretong tinatago ng kanyang best friend. Sinagot niya ito ng pasiga at sinabing palihim na niloloko ni Marky ang boyfriend nito na si Lucas. Di kalaunan ay bumalik sa normal ang lahat. Narinig ng lahat ang nasabi niya. Nagalit si Lucas nang marinig niya ito kaya nag-walk out ito at sinundan naman siya ni Marky. Noong gabi ng araw na iyon ay nasa isang pool bar si Ronnie at sinusubukang magpapansin sa isang babae. Pero bigla na lang sinapian ito at tinanong siya ng Truth or Dare. Akala ni Ronnie ay nakikipaglaro lang ang dalaga kaya naisipan niyang mag-dare. Sinabi ng dalaga na umakyat siya sa pool table at ipakita niya sa lahat ang kanyang ari. Doon nga ay umakyat si Ronnie at nang ipapakita na niya ang kanyang ari ay may sumigaw at ininsulto siya nito. Naisipan ni Ronnie na huwag nang ituloy ang dare pero bigla na lamang siyang sinapian at maya-maya ay nadulas siya at tumama ang leeg niya sa kabilang pool table at kinamatay niya ito. Sa kabilang banda ay nagpapaliwanag si Olivia kung ano ang nangyayari at kung bakit niya nasabi ang sikreto ni Marky hanggang sa nabalitaan nila ang nangyari kay Ronnie. Lumakas ang kutob ni Olivia na may kinalaman ang nilero nila sa Mexico sa nangyayari sa kanila ngayon. Naiisip ni Olivia na kailangan nilang sumunod sa rule para hindi sila mamatay. Maya-maya ay dumating na si Lucas at narinig ang sinasabi nito pero di siya naniwala doon at umalis na lang. Habang naglalakad si Lucas sa labas ay nakarinig ito ng boses na parang demonyo na nagsasabing Truth or Dare. Maya-maya ay may umukit sa kanyang balat na Truth or Dare. Tinawagan ni Lucas si Olivia at naniwala na ito sa sinasabi niya. Sinabi din ni Lucas na may gusto siya sa kanya at ginawa niya iyon dahil napili niya ang truth. Maya-maya ay dumating na sa dorm si Marky at nakita nito na nandun ang lahat. Sinabi nila ang tungkol sa laro pero hindi siya naniwala. Sinabi din niya na nakabase sa selfie nila sa Mexico ang pagkasunod-sunod kung sino ang maglalaro ng Truth or Dare.
Maya-maya ay may nag-text sa kanya ng truth or dare at sinabi naman ni Olivia na kailangan niyang replyan iyon. Nag-reply ng dare si Marky at inutusan siyang baliin ang kamay ni Olivia. Dali-daling kumuha ng martilyo si Olivia at binigay niya ito kay Marky para gawin ang dare. Hindi magawa ni Marky ang dare kaya naisipan ni Olivia na insultuhan ito para magawa ni Marky na pukpukan ang kamay niya ng martilyo. Dinala nila si Olivia sa hospital at ginamo ito, naisipan ni Brad na bumili sa vending machine pero nag-stuck ito. Maya-maya ay bumangon ng patay sa isang kwarto at nilapitan siya nito para tanungin ang truth or dare. Pinili niya ang truth at bumalik sa dati ang lahat. Maya-maya ay dumating ang tatay niya at bigla itong sinapian at sinabi nga ni Brad sa kanyang tatay na isa siyang bakla. Matapos nun ay nagmamadali ang magkakaibigan na puntahan kung nasaan si Tyson dahil siya na ang susunod. Napag-alaman nila na mayroon itong interview sa papasukan niyang med school. Kaya dali-dali silang pumasok sa building at doon ay nakita nila si Tyson palabas ng pinto pero pinigil siya ng interviewer pero sinapian na pala ito. Nilock nito ang pinto at tinanong si Tyson ng truth or dare. Naguguluhan si Tyson sa nangyayari pero pinili niyang sumagot ng truth. Tinanong siya nito kung kailan pa siya nagsimula na mamik ng mga race eta. Pero sumagot siya na hindi siya nememeke at maya-maya ay sinapian ito dahil sa nagsinungaling siya. Tinusok nito ang ballpen niya sa kanyang mata at pagkatapos ay inuntog ang ulo niya sa pinto dahilan para mamatay ito. Nang makauwi na ang lahat ay nag-usap-usap sila na dapat nilang piliin lamang ang truth kung sakali mang sila na ang maglalaro. At doon nga ay pinatulog muna nila si Penelope dahil siya na ang susunod. Matapos nun ay nag-research sila tungkol kay Carter pero hindi nila ito mahanap. Hanggang sa makita ni Marky ang isang video na kung saan isang babae ang pumili ng dare at pagkatapos ay sinunog ang isang babae sa tindahan. Sinubukan nilang hanapin ang babae at nalaman nila na Giselle ang pangalan nito. At habang tinitingnan nila ang mga pictures ni Giselle ay nakita nila na kaibigan nito si Carter. Sa kabilang banda ay nagising si Penelope para mag-curl. Pero bigla na lang sinapian ang refleksyon niya sa salamin at tinanong siya ng truth or dare. Pinili ni Penelope ang truth pero ayaw tanggapin ito at pinipilit na dapat siyang mag-dare. Sumunod nun ay pinakita na naglalakad sa gilid ng bubong si Penelope at may hawak na isang bote ng alak. Sinabi nito na ang dare niya ay ikutin niya ang gilid ng bubong hanggang sa maubos ang iniinom niyang alak. Dahil doon ay agad na tumulong ang magkakaibigan para maligtas si Penelope. Kumuha sila ng kutsan para kung sakaling mahulog ito ay hindi ito mapupuruhan. Nagawa naman ni Penelope ang dare at nalaglag ito sa kutsan pagkatapos. Maya-maya ay nakatanggap sila ng message kay Giselle at sinasabi na gusto nitong makipagkita sa kanila. Pinuntahan nga ng magkakaibigan si Giselle pero agad na tinanong nito kung sino sa kanila si Olivia. Pero hindi nila yon pinansin at tinanong kung anong nalalaman nito sa laro. Sinabi niya na nagpunta sila ng mga kaibigan niya sa abandonadong simbahan sa Mexico at doon ay nagparty sila. Sinabi din nito na dahil sa kalasingan ay nagbabasag ng kung ano-ano ang isa nilang kaibigan na si Sam. At maya-maya ay naglaro na sila ng truth or dare. At doon na nga nagsimula ang lahat. Sinabi din niya na hindi niya alam paano tapusin ang laro. Nasabi din nito na ang isa sa kanila ay nagkaroon ng dare na maghanap ng grupo ng kaibigan na maglalaro ng truth or dare sa abandonadong simbahan na iyon. Nagalit si Penelope at sinisisi si Giselle dahil sila ang nagsimula ng laro. Pero maya-maya ay nalaman ni Giselle kung sino si Olivia at sinubukan niyang barilin ito. Inironggan ni Penelope si Olivia dahilan para siya ang mabaril. Inawakan naman ng dalawang lalaki ang mga kamay ni Giselle para di na ito makagalaw pero sinapian ito at binaril ang sarili dahil sa hindi niya nagawa ang dare. Matapos nun ay in-interview sila ng mga pulis at umuwi na. Sila Olivia, Lucas at Marky lang ang nagpaiwan sa dorm samantalang si Brad at umuwi sa kanila. Habang nagre-research pa sila tungkol sa laro ay may estranghero na nagtanong kay Olivia ng truth or dare. Inabol ni Lucas ang lalaki at sinabi naman ni Olivia na pinili niya na mag-dare at ang dare nito ay kailangan niyang matulog kasama si Lucas. Nainis si Marky dahil nag-dare si Olivia kaya naisipan na lang nitong umalis. Sinamantala naman ni Olivia ang dare na iyon at nakipag-sex ito kay Lucas. Habang nagtatalik ang dalawa ay sinaniban si Olivia at pinili naman ni Lucas ang truth. Tinanong nito kung sino ang mas mahal niya, sumagot naman si Lucas na si Marky ang mas mahal niya. Pagkatapos ay nakita ni Lucas na may isang survivor sa nasabing abandonadong simbahan kaya naisipan nito na puntahan nila Olivia ang madre. Sa kabilang banda naman ay pinakita si Marky na pinapanood ang video ng kanyang tatay na namatay na. Sinapian ito at tinanong siya ng truth or dare. Napili niyang mag-truth at tinanong nito ang tungkol sa baril na ginamit ng tatay niya sa pagpapakamatay. Tinanong nito kung bakit itinatago ito ni Marky, sinabi naman ni Marky na tinago niya iyon dahil baka balang araw ay magamit niya ito.
Sunod ay pinakita na nakarating na sa bahay ng survivor sila Lucas at Olivia. Doon nga ay nalaman nila hindi nakakapagsalita ito kaya sumasagot siya sa pamamagitan ng pagsusulat sa isang papel. Sinabi nito na may mga bata dati sa simbahan at nakikipaglaro siya ng tagutagwan sa mga bata doon. Pero ang pari doon ay sadista at pinaparusahan ang mga bata kaya naisipan niya na mag-summon ng isang demonyo na nagngangalang Kalex. Sinabi din nito na sinapian ng demonyo ang larong tagutagwan at pinatay ang pari. Pero di kalaunan ay pinatay na din nito ang mga bata. Sinabi nito na isa lang ang tanging paraan para matigil iyon. At yun ay ang banggitin ng 7 beses ang isang prayer at ay alay ang dila ng nag-summon ng demonyo para isil sa isang jar. At iyon ang dahilan para hindi na makapagsalita ang madre. Pagkabalik nila ay sinabi nila ang nalalaman nila kay Brad. Pero maya-maya lang ay tinawag ito ng kanyang tatay. Pagkalabas niya ay nakarinig si Brad ng kung ano sa speaker na nakakabit sa tatay nito. Na-either siya natutukan ng baril ang kanyang tatay at dapat magmakaawa ito. Ginawa ni Brad ang dare pero nakita ng isang pulis ang nangyayari at agad na binaril si Brad dahilan upang mamatay ito. Nasa police station ang tatlo nang biglang mas-APN si Lucas at tanungin si Olivia ng truth or dare. Na-either si Olivia na sabihin kay Marky ang pinaka-nakakatakot nitong sikreto. Doon nga ay inamin na niya na nung mamatay ang tatay ni Marky ay naroon siya at sinubukan siyang halikan ng tatay nito at nasabi nga ni Olivia na sana ay mamatay na ito. Na-upset si Marky nang malaman ito kaya umalis na lamang. Tinawag naman si Olivia ng isang pulis dahil nalaman nito ang sinend niyang message kay Giselle. Doon nga ay nalaman niya na si Sam at Carter ay iisa at buhay pa ito. Paimpal niyang kinuha ng larawan ang detalye kung nasaan si Sam at agad na umalis. Pagkatapos nga nun ay pinuntahan na ng tatlo kung nasaan si Sam at pinilit itong sumama pabalik ng Mexico para gawin niya ang ritual. Pagkadating nila ng Mexico ay binigay ni Olivia ang isang papel at sinabihan na basahin ito ni Sam ng 7 beses. Ginawa ito ni Sam at maya-maya ay bigla itong sinapian at nag-dare kay Lucas. Sinabi nito na kailangan niyang patayin si Olivia o di kaya ay si Marky. Tuloy-tuloy si Sam sa pagbigkas ng ritual at matapos ay hiniwanan nito ang kanyang dila. Maya-maya ay biglang sinapian si Lucas at pinatay nito si Sam at ang sarili nito. Si Marky na ang susunod na maglalaro, sinabihan ni Olivia na dapat niyang piliin ang dare. Pinili naman niya ito at na-either siyang barilin nito Olivia. Nagawa ni Olivia na makausap ang demonyo at sinali ito sa laro. Pinili nito ang truth at tinanong naman ni Olivia kung papaano mahihinto ang laro. Sinabi naman ng demonyo na hindi na mahihinto ito dahil sa patay na si Sam. Nakaisip ng paraan si Olivia, kumuha siya ng video at doon ay kwento niya ang lahat ng nangyari. At sa huli ng kanyang video ay nagtanong siya ng truth or dare. Naipost niya ito sa kanyang YouTube channel at lahat ng nakapanood nito ay kasali na sa laro.